Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe, si Lopay na Iturea at Traconite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Caiaphas naman ang pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias, dumating sa kanyang salita ng Diyos, kaya tilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at ng Haral. Pagsasiyan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayon natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas, tatambakan ng bawat lambak, at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko, at papatagin ang daang bako-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong ikalawang linggo sa karaniwang sa panahon ng pagdating ng Panginoon, sa pagsindi natin ikalawang kandila ng Adbyento na sumasagisag naman sa, ano ba sinasagisag? Ano po sinasagisag? Ano po? Ano ba ibasa nyo? Peace, kapayapaan. Ay, ito siguro yung magandang mapagtunan din natin ng pansin sa ating buhay. Last Sunday, pag-asa, ngayon ay kapayapaan. At ang mga pagbasa natin ay nag-aanaya sa atin kung paano maring makamit itong kapayapaan, yung kapanatagan ng kalooban. Sabi sa aklat ni Propeta Isaias, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang landas. Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Papaano? Hayaan ninyo yung mga pagbasa natin ngayong linggo ay magsilbing tagapagpaalala sa atin kung paano makakamit ang kapanatagan ng kalooban at din itong paghahanda para sa daanan ng ating Panginoon. Sa ating pong unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Baruch ay nagpahayag ang propetang ito ng nalapit na pagbabalik, pag-uwi ng sambayanan ng Israel mula sa kanilang pagkakatapos sa Babylonia, pabalik sa kanyang sariling bayan sa Jerusalem. Kung matatandaan natin, ang Israel ay parating nakukubkob na iba't ibang mga malalakas sa bansa. At madalas ay kinukuha sila, dinadala doon sa bansang iyon upang gawing alipin. Sa pagkakataong ito, sila ay nasa Babylonia. At ang tanging ninanais sa mga Israelita ay muling makauwi, makabalik sa kanilang sariling bayan. At ito yung pangako na sa propesiya ni Propeta Baruch na darating pagkakataon ng bayan ng Diyos mula sa iba't ibang panig na sulok ng daigdig ay muling makababalik sa kanilang bayang Israel. At ano pinapaalala sa atin dito? Na kung titignan po natin, sa tuwing papalapit po ang Kapaskuhan, ang mapapasin niyo po, nadadagdagan ng bilang ng mga nagsisimba. Kasi para sa kanila, ito yung pagkakataon para magsimbang muli, umuwi sa tahanan ng Diyos. Lalo tigit na next Sunday ay magsisimula na ang simbang gabi, ay talagang daragsan na naman ang mga Katoliko. Kumbaga, yung mga mukha na di natin nakikita ng palagyan sa simbahan, ay makikita na naman nating muli. Pero ano ang paanyaya sa atin ng ganitong sitwasyon?
Simple lang. Wag ho tayo maging mapaghusga at kritiko sa kanila. Kasi kahit sabihin natin na pabiro, tumatapos sa ating isipan, ano kaya ang nakain ng taong ito? At nagsimba na. Himala ng himala, narito sa simbahan ang aking kapitbahay na ni misa na hindi ko nakita at nakasama dito sa pagsisimba. Pero mga kapatid, ano man ang dahilan, ano man ang motibo nila sa pagsisimba, it is a moment of grace for them. It is a moment of grace. Ito'y pagkakataon ng pagkilos ng biyaya ng Diyos. Yan magandang makita natin na it is a moment of grace, pagigibukas sila sa grasya, sa pagkilos ng Diyos. Kaya sa mga ganung pagkakataon, dapat ay welcoming tayo. Dapat ang mga mata natin na hindi mapanghusga, dapat ay welcoming tayo. Dahil animoy, sa pamamagitan ng ganung pagbabalik nila ay inihahanda rin nila ang kanilang sarili sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At hindi makakadama tayo ng kapanatagan dahil makita natin na maring yung taong iyon, pinapanalangin natin misa, sana minsan makita ko magsimba, o di kaya minsan sa taong ito, naaya na natin sila na magsimba, pero wala. Baka pinalalahanan o magsimba naman tayo, pero wala. Pero ngayon, kasama natin sila. At pagpasalamat tayo sa Diyos. Ito'y grasya, ito'y biyaya ng Diyos. Pangalawa na pinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayong ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento ay ang liwanag ng mabuting balita na nagsisilbing gabay natin at panuntunan kung paano natin susuriin ang estado uri ng ating pamumuhay. Sa ating po kasing ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, ipinagdasal niya ang mga Kristiyano sa Filipos na higit nilang makita, maliwanagan ang kanilang isipan sa kung anong dapat nilang pinapahalagahan, kung ano yung mga dapat nilang pinagkakaabalahan at pinagtutunan ng pansin at pagkapahalaga. Bakit? Sapagkat ang mga ganong mga pagkakataon ay unti-unti nahihanda nilang kanilang mga sarili sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tandaan natin yung panahong iyon ay maraming mga Kristiyano inakala na muli na magbabalik ang Panginoon. Kaya ang paanyaya sa kanila, maging handa. At kung paano sila magiging handa, pagtuunan nila, pag-isipan nila, ano ba yung kanilang pinapahalagahan? Ano ba yung kanilang pinagtutuunan ng pansin? At ito rin mga kapatid ang siyang paalaala sa atin. Ito rin isang paalaala sa bawat isa sa atin. Nagdaan ang 11 buwan. Kamusta ito? Kamusta ang 11 buwang nagdaan? Saan ba natin ginugol ang ating lakas? Saan ba natin ginugol ang ating karunungan? Saan ba ginugol natin ang ating mga sarili? Ang mga ginawa ba natin ay higit tayong naging mabuting tao? Higit ba tayo napalapit sa Diyos? Mas lalo pang tumibay ang ating pananampalataya dahil sa mga dahil sa mga pagsubok na naranasan ng bawat isa sa atin. Kung kaya't itong panahon ng Adbyento, mga kapatid, ay parang refocusing ng bawat isa sa atin. Refocusing ng bawat isa sa atin. Kung anong dapat nating pahalagahan, kung anong dapat nating pinagtutuunan ng pansin. At paano natin magagawa iyon? Para ma-realign natin ang ating mga sarili muli sa liwanag ng Ebanghelyo, sa katuruan ng ating Panginoon. At ito mga kapatid ang siyang sinasagot ng ating mabuting balita. Kung saan si Juan ang siyang pinakasentro ng pagkakataong ito. Ang sabi sa Ebanghelyo, ng panong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanyang salita ng Diyos, kahit nilibot niya ang buong lupain. Ang ilang, disyerto, sa banal na kasulatan, napakahalaga sa mga tao.
Madalas po ang mga tao nagpupunta sa ilang kapag gulong-gulo na sila sa kanilang isipan. Kapag rinding-rindi na sila sa mga kaganapan sa kanilang paligid. Na animoy gusto na lamang nilang lisanin muna sa panandali ang kanilang naranasan ng kaguluhan, ang lahat ng kanilang pinagkakabalahanan, at saan sila pumupunta? Sa disyerto, sa ilang. Dahil doon, wala naman sila makikita. Tahimik. Mas makapag-focus sila doon. Mas makikita nila ang kanilang sarili sa disyerto, sa ilang. Yun ang dahilan kung bakit si Juan ay nagpunta sa ilang. Upang higit niyang makilala ang kanyang sarili at ano ang magiging misyon niya para sa Mesiyas. Hindi naman natin kinakailangang pumunta sa ilang, mga kapatid. Pero ang paanyaya sa atin sa pagkakataong ito, sa gitna ng maraming ingay, kaguluhan sa ating buhay, sa ating paligid, sa ating bansa, sa ating pamayanan, at least subukan po natin manahimik, magdasal. Manahimik, magdasal, huminto. Baka yun ang kinakailangan natin. Huminto tayo para manahimik, huminto tayo para magdasal. Kasi minsan sinasabi natin napakabilis ng takbo ng buhay. Minsan sinasabi natin napakabilis ng araw. Siguro kung gano'n ang pakiwari natin na napakabilis ng lahat, siguro yung pagkakataon para huminto tayo. Huminto. Manahimik. Magdasal. Dahil doon higit nating makikita at makikilala ang ating mga sarili. Na kung babalikan natin yung nagdaang 11 buwan, ano bang pinagkaabalahanan ko? Ano ba yung pinagtuunan ko ng pasin? Saan ba nagugol ang ating lakas, ang ating karunungan? Na-examine natin ang ating mga sarili. At doon, makikita natin na ang paanyaya sa atin parati ng Panginoon. Realign ang ating sarili sa Kanya. I-focus ang ating sarili sa Kanya. Kaya nga, ang paanyaya ng tinig sa ilang, ihanda ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ng Kanyang mga landas, tambakan ng bawat lambak, tibagin ang bawat burol at bundok. Kasi marahil ganito yung naranasan natin. Bako-bakong karanasan, maraming lambak, maraming burol at bundok na para bagang napakatataas na para abutin ng bawat isa sa atin. Pero ngayon, ang paanyaya sa atin, huminto. Manahimik, magdasal, at makita muli ang ating mga sarili. Mga kapatid, kayong ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, simple lang ang kanyang paanyaya. Tayo na nakabalik na dito at patuloy na bumabalik sa tahanan ng Diyos, i-welcome natin ang kapwa natin na may ngiti. Gayun din, ito'y paanyaya upang huminto, tumahimik, manalangin, at makita at kamustahin saan ba nakatuon ang ating mga sarili. Amen.
Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birit naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siya nabuhay sa katlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parilito siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, umaalingaw-ngaw pa rin ang tinig ni Juan na magsisitumalikod sa kasalanan. May katiyakan nating hilingin, Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang may pag-asang akuin ng simbahan ang panawagan sa pagsisisi at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang ipakita ng mga bansa ang pag-asa sa paghahari ng pag-uunawaan, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang maging pag-asa ng mga may sakit, nalulungkot, nagdurusa at nagdarahop ang pagdamay ng mga malulusog, masisigla at may kaya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang tayong natitipon ay mapuspos ng pag-asa habang sinisikap nating magbagong buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Upang makamit ng mga yumaong nakinig sa panawagang magbalik loob, ang makaharap ang Panginoon, sa kaniya'y nagpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patibayin ang aming pag-asa. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang intensyon ng pasasalamat kina Marlon at Cecil Aguilar, ang Adas Bakery, Giant Louie, Jessenian Jean Liu Calimon, Stephanie Flores, Pamilya Sebastian, Ginot Kinang Meng Pahati, Mark Diama at Jamie Sakdalan. Para sa natatanging kahilingan ni Alexis Santos at Al Joseph Javier, para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, Rose Ponsal at Jose Marie Ignacio. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan, Tina Apolinario at Ligaya Katalig, Virginia Franco, Tony Cruz, Ana Romero, Madra Cristina Laderas Manginao, Benjamin Cabildo, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Antonio, Catalina, Cheryl, Felina, Luis, Luciana, Lynn, Irene, Mario, Roberto, Lydia, Carmen, Rolando, Julian, John Benedict, Herminio, Mamerta, Conrado, Rufino Jr., Orlando, Ernesto, Francisco, Arcadia, Felicidad, at Valentina. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming maawain, patuloy pa rin naming hinarinig ang tinig ni Juan.
Pagbigyan mo kami sa aming kahilingan upang makasalubong kaming puno ng pag-asa kay Jesus na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa namang kakulangan na aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay na mahirap upang mapakasama niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pagkisama niya ipuspusa magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasa aming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Francisco naming Papa, at Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.